So saan nga ba talaga tanggaling ang pangalang Zamboanga Sibugay? Isipin nyo kapag nakakarinig tayo ng mga pangalan ng probinsya, madalas nating itanong, ipinangalan ba ito sa isang sikat na bayani? O baka naman sa isang malaking puno na dyan lang tumutubo? O baka isa lang itong malaking misunderstanding noong panahon ng Kastila? Para makuha ang sagot, kailangan nating maging parang mga detektibe ng kasaysayan. Unang bahagi, ang misteryo ng pangalan. Para masagot ang tanong natin, hatiin muna natin ang pangalan sa dalawa. Ikalawang bahagi, ang dalawang teorya ng Zamboanga. Alam nyo ba na yung salitang Zamboanga pa lang, pinagdedebatehan na ng marami? May dalawang sikat at magkasalungat na teorya rito. Sa isang banda, nandyan ang Sambuangan, nagayeng sa mga badyaw na tumutukoy daw sa isang daungan. Napaka-practical, di ba? Sa kabilang banda, heto ang Jambangan, na mula naman sa wikang Malay o Sanskrit na ang ibig sabihin ay lugar ng mga bulaklak. Isang mag-aaspang at praktikal na daungan laban sa isang napaka-poetikong hardin. Himayin natin itong unang teorya. Noong unang panahon, ang mga katutubo rito ay karamihang mga mangingisda. Gumagamit sila ng mga mahahabang kawayan na tinatawag nilang sambuan. Kinagamit nila yan para itulak ang mga bangkat nila sa mabababaw na tubig at para pagsabitan ng mga gamit. Kaya mula sa sambuan, naging Samboangan. Literal na lugar ng pagdaong. Nakikita mo talaga yung araw-araw na sipag at diskarte nila sa pangalang ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikalawang teorya na kabaligtaran nito, mas botanical at mas romantiko. Ayon dito, ang pangalan daw ay hango sa salitang Jambagan at ito talaga ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Zamboanga City ay binansagang Ciudad de Flores o City of Flowers. Pero teka, kung alam na natin yung sa Zamboanga, paano naman pumasok sa eksena ang salitang Sibugay? Ikatlong bahagi, ang Agos ng Sibugay. Dito na tayo mas lulubog sa teritoryo ng mga katutubo. Para ma-decode natin ang ikalawang bahagi ng pangalan, kailangan nating makilala ang mga orihinal na naninirahan dito, ang mga Subanen. Silang tinatawag na mga people of the river o mga tao ng ilog. Literal na nakatali ang buong pamumuhay at kultura nila sa mga anyong tubig, lalong-lalo na sa ilog ng Sibugay. At heto na ang pinaka-core ng etimolohiya natin. Sa wika ng mga Subanen, ang salitang sibug o sug ay nangangahulugang agos ng tubig. Kasi itong ilog Sibugay, hindi lang siya basta-basta ilog. Kilala yan sa may pambihira at napakalakas na agos. Isipin nyo, yung mismong puwersa ng kalikasan ang naging identity ng buong lugar. Ang galing, di ba? Nanggaling ang pangalan nila sa mismong lakas ng ilog nila. At hindi lang mga katutubo ang nakapansin yan. Kahit sa mga lumang dokumento mula pa sa panahon ng mga Espanyol, nakatala na ang napakahalagang daan ng tubig na ito bilang Rio de Sibugay. Dati pa man, sentro na ito ng kalakalan at komunikasyon. At yung mga taong nakatira sa paligid, sila yung sikat na tinawag na mga Sibugayos. Ikaapat na bahagi, pagkakatatag ng bagong probinsya. Paano nga ba naging opisyal na lalawigan nito sa mapa natin? Mula sa isang pre-kolonyal na salitang Sibug, naging Rio de Sibugay ito bilang isang mahalagang trade hub noong panahon ng Kastila. Ang pinakamalaking milestone nila sa modernong panahon ay nangyari noong February 24, 2001. Dito na sila opisyal na humiwalay sa higanten Zamboanga del Sur para magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Naging formal ang paghihiwalay na ito dahil sa Republic Act No. 8973. At nang kailangan na nilang pumili ng pangalan para sa sariling lalawigan, wala nang mas aangkop pa. Pinili nila ang pangalang mag-uugnay sa kanilang bagong identidad pabalik sa pinakamahalagang kasaysayan at likas yaman nila, ang Sibugay. Ikalimang bahagi, Zamboanga, Sibugay, sa kasalukuyan. Tingnan naman natin kung ano na ang ibinunga ng mayamang kasaysayang ito ngayon. 79, ang Zamboanga Sibugay ang ika-79 na probinsya ng Pilipinas. Kahit na masasabi nating napakabata at bagong lalawigan pa lang nila kumpara sa iba, grabe, ang bilis nilang nakabuo ng isang napakatibay at kilalang reputasyon sa buong bansa. Marami silang pwedeng ipagmalaki ngayon. Sa likas na yaman, bukod sa kanilang sikat na ilog, sila ang walang katunggali na rubber capital dahil sa malalawak nilang plantasyon ng goma. At kung pagkain at pasyalan ang hanap nyo, siguradong babalikan nyo ang napakasarap na Sibugay Bay oysters at ang nakamamanghang ganda ng Buluan Island.
Pero alam nyo, higit sa mga likas na yaman, ang talagang nagpapatibay sa Zamboanga Sibugay ngayon ay ang mga tao nito. Isa itong totoong cultural melting pot. Nagsasama-sama rito ang mga katutubong Subanen, ang mga komunidad ng Muslim, pati na rin ang mga Kristiyanong migrante na nanggaling pa sa Visayas at Luzon. Yung mismong pangalan nila, naging simbolo ng napakagandang pagkakaisang ito. Kaya naman, ito ang pinakamagandang patunay na kahit gaano kalakas ang sibug o agos ng pagbabago, nananatiling matatag ang identidad nila. Ipinapakita nito kung paano ang salitang tumutukoy sa agos ng ilog ay siya ring perpektong salamin ng katatagan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Kaya heto ang tanong ko para sa inyo, lalo na sa mga proud na taga roon. Aling bayan ang kinakatawan ninyo? Ipilbayan, Titay o Halisya? Ibahagi nyo ang sariling kwento at alamat ng inyong lugar. Huwag nating hayaang matuyo ang ating nakaraan. Patuloy nating padaluyin ang kasaysayan tulad ng Ilog Sibugay. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.